Sa isang maliit na barangay, may isang lalaking nagngangalang Tito Bert na kilala sa kanyang pagmamahal sa mga hayop. Isang araw, nadatnan ni Tito Bert ang isang ligaw na aso na gumagala malapit sa kanyang bahay. Ang aso ay mukhang makulit ngunit pala kaibigan, kaya nagpa siya si Tito Bert na kunin ito. Pinangalanan niya ang aso na Bobo, sa pag-aakalang ito ay isang angkop na pangalan dahil ang aso ay tila walang kaalam-alam. Pagkatapos ng ilang linggong pag-aalaga, nagsimulang sundan ni Bobo si Tito Bert kung saan-saan at tila may kakayahan sa pag-unawa sa mga usapan ng tao. Isang gabi, nakikipag-chat si Tito Bert sa kanyang mga kapitbahay tungkol sa pinakabagong chismis. Nasa kalagitnaan siya ng isang kwento nang sabihin niya, "Alam mo, sa palagay ko ang aking aso ay napakatalino, baka magsalita pa siya balang araw." Natawa naman ang kapitbahay niyang si Mang Kaloy, "Oh, talaga ba Tito Bert? Ang mga aso ay hindi nagsasalita." Ngumisi si Tito Bert at sinabing, "Well, let's see." Nilingon niya si Bobo at sinabing, "Bobo, ano ang pinakamagandang bagay sa pagtira dito?" Sa gulat ng lahat, tumingala si Bobo at sinabing, "Ang sarap ng pagkain, pero laging napakaingay ng mga kapitbahay." Nagtawanan ang karamihan. Hindi makapaniwala si Mang Kaloy. Talaga bang nagsalita ang asong yan? Si Tito Bert, na sinusubukang pigilan ang kanyang pagtawa, ay nagsabi, "Aba, mukhang nakikibalita si Bobo sa mga balita sa kapitbahay." Mula sa araw na yon, naging isang lokal na celebrity si Bobo. At sa tuwing may dadaan, tatawagin ni Tito Bert si Bobo at magtatanong na ikinatutuwa ng lahat. Ang mga sagot ni Bobo ay palaging nakakatawa sa punto, bagaman si Tito Bert ay umamin na si Bobo ay talagang mahusay sa pagkuha ng mga pahiwatig at paggaya ng mga parirala na narinig niya. Sa kalaunan, natanggap ni Mang Kaloy at ng mga kapitbahay na maaaring hindi asong nagsasalita si Bobo, ngunit tiyak na siya ang pinakanakakaaliw at mapangunawang aso sa bayan. Pinananatiling buhay ni Tito Bert ang biro at nasiyahan si Bobo sa lahat ng dagdag na atensyon at pagtrato na natanggap niya bilang isang nangungusap na aso. Ang kwentong ito ay isang mapaglarong paglalahad sa ideya ng pag-unawa at pagtugon ng mga hayop sa mga pag-uusap ng tao na may kaunting lokal na alindog at katatawanan.